Magandang araw at magandang gabi sa ating lahat. Sa bawat pag-ibig, mayroong kwentong nagsisimula sa isang pagkakakilala na sa paglipas ng panahon ay lalong lumalim, tumibay at naging inspirasyon. Ngayon, tunghayan natin ang isang kwento ng pag-ibig na hindi lang pinatatag ng panahon, kundi ginabayan at pinagpala ni Jehovah. Isang pagsasama na lumago dahil sa pag-ibig, paggalang at pagtitiwala. Hindi lang sa isa't isa, kundi higit sa lahat kay Jehovah. Tara, kilalanin natin ang kwento ni Kuya Jehu at Ate Christy. Ang bawat magandang kwento ay may simula. Isang pagkakataon kung saan nagsimula ang lahat. Isang simpleng ngiti, isang simpleng tingin, at simpleng hello. Una, isa siyang masigasig na lingkod ni Jehovah. Pangalawa, nakita ko sa kanya yung nakakabighanin niyang ganda. Pero hindi ako nag-focus doon sa kanyang physical na kagandahan. Para makita ko yung magandang katangian niya, inobserbahan ko siya ng mahigit 1 taon para makita ko sa kanya yung magandang katangian niya. Napansin ko na isa siyang tapat na lingkod ni Jehovah, spiritually mature. At pangalawa, theocratic family. Silang lahat ay tapat na mga lingkod ni Ama ni Jehovah. Habang tumatagal, ang simpleng pagkakakilala ay nagiging mas malalim ang koneksyon. At ang pagmamahalan ay mas tumitibay, lalo na kapag ito ay may gabay ni Jehovah. Nakita ko sa kanya yung respeto at pag-ibig niya sa kanyang mga magulang. At nakita ko rin sa kanya yung pagmamahal niya sa isa niyang kapatid. At habang kinikilala ko siya, nakita ko rin siya sa kanyang kasipagan. Sa pangangaral, sa pag-Bible study, sa mga gawaing bahay. Masarap kasing magluto siya. Marami akong na hinahangang katangian niya. Isa na dyan yung pagiging mabait niya, masipag, alisto, maalalahanin, mapalakaibigan at mapagpatuloy. At bukod pa doon, yung pagmamahal niya sa akin, hindi lang sa akin, sa pamilya ko at sa pamilya niya. Sa bawat pagsasama, may mga alaalang hindi kailanman mabubura. Mga sandaling puno ng saya, pagsubok at tagumpay na magkasama nilang hinarap. Minsan pag nainis siya sa akin, ang sabi ko sa kanya, ano ba yung istasyon ng radyo mo? Hot FM ang puta-putang, sabi ko sa kanya. Natawa siya. Kaya nalilimutan yung problema o kaya kinainisan niya. Minsan nung may pinatatanim siyang halaman sa akin dahil matagal nang nabili yung halaman na yon, itanim sa paso. Hindi ko nagawa, siya na lang gumawa sa pagtatanim. Pero tinabihan ko siya para itanim namin yung halaman na yon. Sabi niya, lumayo ka sa akin, di ka pa kailangan. Pero pilit ko pa rin na tulungan siya kasi alam ko nahirapan siya. Pero sa pagkakataong iyon, naisip ko na nag-away na ngayong Russia at Ukraine, sumasabay ka pa, sabi ko sa kanya. Natawa siya kaya tinanggap niya yung tulong ko, kaya ipinagpatuloy namin gawain ngayon. Ang gusto niyang side, yung sa left side, na yung pro-protectionan ko siya sa mga sasakyan na paparating. Ako naman, nilalagay niya sa bandang kanan. Sabi ko sa kanya, dapat niyang baguhin yun kasi sa isang lalaki, kailangan sa right side siya kung tuwing maglalakad para maproteksyonan niya ang kanyang asawa. Isa yun sa mga hindi ko makakalimutan, pero dahil sa masunurin naman siya, handa siyang magbago. Inayos niya yung mga pag-ugali niya na yun na hindi ko nagustuhan. Kaya ang kanyang magandang katangian, handa siyang tumanggap ng kanyang pagkakamali at handa rin mag-sorry.
Sa likod ng isang matibay na pagsasama ay ang patuloy na pag-unawa, pagpapatawad, at higit sa lahat, ang pagtitiwala kay Jehovah. Napakahalaga yung pagtutulungan sa isa't isa sa mag-asawa. Teamwork, kumbaga. Pag ang aking asawa ay naglalaba nung maliliit pa yung anak namin, tinutulungan ko siya na maglaba. Sa paglilinis sa bahay, sa paghuhugas ng pinggan, at maging sa paghahanda sa aming mga anak pag kami dumadalo sa pulong at lumalabas sa larangan. Palagi ko siyang tinutulungan na hindi na niya sinasabi yun sa akin. Pangalawa, yung paghingi ng sorry pag nagkamali ako sa kanya. Napakahalaga yun kasi pag hindi pinag-usapan yung problema, okay, sinolve, mas lalala. Kaya dahil sa pagpapakumbaba, humingi ako ng sorry at nagpapatawad naman sa akin. Pangatlo, yung pagmamahal namin sa isa't isa. Napakahalaga yung respeto na manggagaling sa kanya at yung pagmamahal din na ipinapakita ko sa kanya na pag may mga desisyon ako, kailangan ko rin sabihin sa kanya para makita niya yung tunay na pagmamahal ko sa kanya. Malaking tulong sa amin yung laging magkasamang nananalangin bago matulog at paggising habang magkahawak ang aming kamay. Talagang malaking tulong niya dahil alam namin na nagpapagabay kami kay Jehovah at kasama namin siya sa aming pagsasama. Kaya kung si Brad ay may nagawang pagkakamali, malaking tulong yun kasi hindi ko na iniisip yung kanyang mga kamalian. Ang tinitangnan ko na lang yung kanyang magagandang katangian. At ikinakapit namin parehas yung sinasabi ng Efeso, Kabanata 4, talatang 26 na huwag hayaang lumubog ang araw na may galit. Kaya kung may problema o hindi pagkakaunawaan sa aming mag-asawa, agad namin itong pinag-uusapan, sinusolusyonan na kami lang dalawa na hindi nalalaman ng aming mga anak. At handang humingi ng sorry ang bawat isa sa amin. Kaya madali naming nasusolusyonan anumang problema. Kasi ang pag-aasawa, mahihalin tulad ito sa isang paglalakbay. Hindi lahat ng panahon maaraw. Kung minsan dumarating na may makulimlim o maulan, sa pag-aasawa ganun din. Pero walang imposible kung nandiyan kasama natin lagi si Jehovah at lagi natin ikinakapit ang kanyang mga pamantayan. At ang isang pinakamagandang bunga ng kanilang pagmamahalan ay ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya. Isang tunay na pagpapala mula kay Jehovah. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos na Jehovah dahil binigyan kami ng isang maibigin at mapagmahal at matiisin na magulang. Isa kayong pagpapala sa amin na magkakapatid dahil hindi nyo kami pinabayaan sa spiritual, inilaan yung pangangailangan namin sa spiritual at sa ganun din sa material. At gayon din, hindi rin nila kalimutan na kami ipasyal sa labas upang magbanding, kumain, at gayon din magkaroon ng mga recreational activities upang mapasaya rin nila kami. Kaya pinapahalagan namin ang lahat ng inyong pagsisikap. At nais namin sabihin sa inyo, huwag niyo pong kalimutan na mahal namin kayo. At muli, Happy Silver Wedding Anniversary, Mama and Papa. We love you. Thank you po. Alam ko walang perfectong magulang. Hindi rin ako perfectong anak. Pero salamat kay Jehovah kasi kayo yung binigay niyang magulang sa amin. Salamat kasi marami kayong magagandang katangian na gustong-gusto naming tularan. Isa na doon yung pag-ibig ninyo kay Jehovah. Kasi nakikita ko yung dami ng problemang pinagdaanan ninyo. Pero sa kabila nun, hindi kayo sumusuko. Nanatili kayong tapat kasi mahal niyo si Jehovah. At malaki yung naging impact nun sa akin na patuloy din na mahalin si Jehovah at manatili sa katotohanan. Actually, isa pa sa pinakagusto kong mga katangian ninyo yung pagiging matulungin.
lalo na kay Papa. Lagi ko naririnig sa mga kapatid na si Papa, isang tawag lang, laging nandyan. Ganoon din si Mama. Kontakin lang siya ng mga kapatid, nandyan siya kaagad. Kahit kung minsan meron din siyang sariling problema, pero lagi siyang handang tumulong. Isa din na gustong-gusto ko, sa pagkakaalam naman ng lahat, mahilig magluto si Mama. Kung minsan nga naiiyak na ako kasi sa sobrang dami ng bisita, ang daming sibuyas na kailangang hiwain. Hindi ko nga alam minsan kung nagpapa-feeding program ba kami or pwede na kami magtayo ng catering business. Pero ayun, no, naiinis ako. Lalo na pag ang daming hugasin, tapos masebo pa. Pero ngayon, habang lumalaki ako, na-realize ko na gusto nyo pala kaming turuan. Isa sa nakita ko doon, training nyo kami na makisalamuha sa mga tao, maging matulungin din sa iba. At yun yung hindi ko makakalimutan sa inyo ng mga magaganda ninyong katangian. Mama, Papa, kasama kayo lagi sa panalangin ko. Hindi ko man lagi nasasabi sa inyo na mahal ko kayo. Pero mahal na mahal ko kayo. Sana patuloy pa na pagpalain ni Jehovah yung pagsasama ninyo. At masaya kami na natuloy ngayon itong gusto ninyo na silver wedding anniversary. Kaya yan lang yung gusto kong sabihin. Ayan, masasabi ko lang din kina Mama at Papa na maraming salamat sa pinakita ninyong pagmamahal sa amin bilang magkakapatid. Lalo na rin po sa akin bilang bunso ninyong anak. Pinakita niyo rin po sa akin yung pagmamahal ninyo. At gusto ko rin pong tularan sa inyo yung mga magaganda ninyong katangian na pagiging mapagmahal, pagiging mapagpatuloy, mapagbigay, pagiging matulungin sa isa't isa, lalo na rin sa mga kapatid. At nakita ko rin sa inyo yung bukas palad kayo sa mga kapatid. Kahit na yung may bibigay kayo sa material, talagang ibibigay nyo sa kanila. Sabi nyo nga, walang kapalit yung pag-ibigay ninyo, basta mapasaya nyo lang sila. Yun nga po, hindi ko rin na ipapakita minsan, nasasabi yung pagmamahal ko sa inyo, pero pinaparamdam ko yun sa inyo, Mama at Papa. Kapag lagi ko yung naiiyakap, kinigis lagi. Kasi bilang anak ninyo, malambing din ako. Kaya sana maramdaman nyo rin yun. Kaya happy silver anniversary sa inyo, Mama at Papa. I love you. Nagpapasalamat ako kay Amang Jehovah dahil ikaw ang binigay niya na regalo para sa akin. At wala akong pagsisisi sa ibinigay niya na ikaw ang naging asawa ko. At gusto ko na magkasama tayo habang tayo ay nabubuhay. Mahal na mahal kita at kung gaano kita kamahal, ganon din ang pagmamahal ko sa buong pamilya mo dahil alam ko na mahal mo rin sila. I love you. At salamat ng marami dahil pinakita mo yung pagmamahal sa akin, pinadama mo at hindi lang sa akin kundi sa pamilya ko rin at sa mga 3 anak natin. Maraming salamat. Mahal na mahal kita. To you, my dear, my love, my darling, my honey. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. I love you todo. Tandaan mo na kung baga sa kape, hindi ka lang 7-in-1 sa akin, kundi all-in-1. Dahil nasa iyo ng lahat ng hinahanap ko. At dahil dyan, may teksto ako na gusto kong basahin sa iyo. Ito'y para sa iyo, my dear. Nasa Kawikaan 31:29. Sabi dito, maraming mahusay na babae, pero ikaw ay nakahigit sa kanilang lahat. I love you, my dear. Love you too.